Abot baywang na baha ang namerwisyo sa mga residente ng ilang subdivision sa Antipolo, Rizal. Kasunod ng hagupit ng habagat. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Connie, mag-alas 10 ng umaga kanina nang dumating ang team ng GMA News dito sa area ng Marcos Highway at sa kahit papano ay inisa-isa na natin yung mga subdivision na nakatirik dito sa kahabaan ng kalsadang aking nabanggit at gaya nga ng inaasahan, lubog sa baha dahil nga sa walang patid na pag-ulan itong mga nakalipas na araw, yung mga subdivision at yung kinatitirikan, yung kinatatayuan ng ating live point ngayon, ito ang Kingsville Subdivision. Nasa bungad pa lang kami ng subdivision pero makikita mo na sa aking likuran at sa aking kinatatayuan ang sitwasyon. Narito ang aking report. Pagkagat ng dilim kagabi, sinasabing tumaas ang baha rito sa mga subdivision na nasa kahabaan ng Marcos Highway. Isa sa mga lumubog, ang Kingsville. Sa labas pa lamang, may tubig na sa daraanan pero lalong masalimuot ang sitwasyon sa loob mismo ng subdivision. Gabewang ang antas ng tubig sa looban. Ilan sa mga bahay na aming nadaraanan, wala ng mga tao. Kung hindi raw nag-staycation muna sa mga hotel, nilisan muna ang lubog sa baha na residential area na ito. Bagamat kaninang umaga mga kapuso, nagsimula na raw humupa ang baha. Apektado pa rin ng lubusan ang mga residenteng aming nakausap. Para may makain, kailangan nilang maglakad palabas at sumuong sa baha para bumili ng supply. Ang mga sasakyan sa labas ng subdivision naman ipinarada. Narito po mga kapuso ang sitwasyon naman ganap na alas 11:55 ng tanghali. Connie, sumisilip ang haring araw pero ang antas ng tubig bagamat binabanggit ko nga kanina ay bumaba na, ganoon pa rin mula dito sa labas at sa loob ng subdivision. Kinakausap natin yung mga residenteng ating nakaparehang kanina. Ang kanilang naisanang may panawagan masipsip yung kanilang mga drainage system dito para tuluyan ng matuyo ang mga kalsada mula sa tubig at bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Tingnan mo lamang, Connie, dito lamang sa aking kanan, hindi makapenetrate yung mga sasakyan ng ating mga kapuso, mga kababayang namili ng supply at hindi nila basta-basta maipasok doon sa mismong kaloob-looban dahil pagpasok doon, gaya nga ng binabanggit ko sa inyo, gabewang ang antas ng tubig pagdating doon sa loob. So ang Cainta at ang Antipolo LGU, nakikipag-ugnayan tayo at nakikipag-coordinate para malaman naman yung kanilang mga magiging aksyon sa mga susunod na panahon at sila raw ay nakaalala at nakamonitor sa ginaing ng ating mga kababayan. Yan ang latest Connie. Mula Emil, dito sa Kingsville Subdivision, ito ay nasa kahabaan ng Marcos Highway. Connie? Yes, Emil, matanong lang natin, baka may mga nakausap ka dyan ng mga residente ng Kingsville kasi parati-rati na lamang din nangyayari yan sa kanilang lugar. Kung anong observation ba nila, mas mabilis ba ngayong mga panahon na ito na humupa dahil may mga ginawa na daw dyan na mga mitigating mga activities para sa baha o pareho pa rin? Iisa yung kanilang tugon, Connie, sa ating mga tanong ukol sa kung papaano ba ang kanilang obserbasyon dito sa mga walang tigil na patid na pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Ganoon pa rin, mataas, tumaas ang baha, pero yung paghupa, ang kanilang obserbasyon ngayon, bagaman medyo mabilis kumpara noon, hindi pa rin basta-basta kaagad bababa para sana manumbalik na yung kanilang routine sa araw-araw. Ang kanilang iniisip dito, ang kanilang sentimiento, pati yung kanilang panawagan, baka yung drainage pa rin ang may problema at yung volume nga ng tubig na ibinabagsak dito sa mga residential area na ito na mula naman sa mga higher parts ng Rizal Province. Connie? Maraming salamat, Emil Sumangil.